Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat at lalong-lalo na sa ating kagalang-galang at butihing buho na si Ginoong Dr. Dennis Bilukut. Ako nga po pala si Rhea P. Palagtiw na nagmula sa Basilya ng Edukasyong Pansekundarya na nagmamayorya sa Pilipino ikatlong baitang. Ngayong araw, ang paksa na ating tatalakayin ay ang dalawang uri ng paghahambing, ang magkatulad at di magkatulad na paghahambing. Pero bago yan, atin munang aalamin ang mga layunin na dapat ninyong makamit pagkatapos ng ating talakayan. Pagkatapos ng klase, ang mga mag-aaral ay inaasahan na natutukoy ang pagkakaiba ng magkatulad at di magkatulad na paghahambing, nakagagawa ng simpleng pangungusap o talata na naglalarawan ng pagkakatulad at di magkakatulad na paghahambing, napahahalagahan ng kaalaman at wasto na paggamit ng wika sa pagpapahayag ng pagkakatulad at di pagkakatulad o pagkakaiba ng paghahambing. Ngayon, class, kapag sinasabi nating paghahambing, ano para sa inyo ang kahulugan nito? Ayan, kapag sinasabi nating paghahambing, ibig sabihin ito ay isang paraan ng paglalahad na nagpapakita ng paglalarawan ng dalawang bagay, tao, ideya o pangyayari. So, ang unang uri ng paghahambing ay ang magkatulad na pahambing. Kapag sinasabi nating magkatulad na pahambing, ito ay ginagamit kapag ang dalawang bagay ay pareho o magkapareho ng katangian. Halimbawa, mayroon ako ditong dalawang bagay o dalawang lotion. Kapag ihahalin tulad natin o kapag ang pagkakatulad ng dalawang bagay na ito ay pareho sila na ginagamit sa balat. Pareho sila o magkatulad o ang pagkakatulad nila ay pareho silang cream. Ayan. Yun ang halimbawa ng pagkakatulad o magkatulad na pahambing. Ang kalawang uri naman ng paghahambing ay ang di magkatulad na pahambing. Kapag sinasabi natin di magkatulad na pahambing, ito ay ginagamit kapag ang dalawang bagay ay di magkapareho o mayroong pagkakaiba. Halimbawa, itong lotion na aking ginawa sa aking halimbawa, ang pagkakaiba ng dalawang bagay na ito ay hindi sila o hindi pareho ang kanilang hugis. Hindi pareho ang kanilang kulay. At ang lotion na ito ay mas soft kaysa sa lotion na ito. So, yun ang halimbawa ng di magkatulad na paghahambing. Ngayon, class, meron ako ditong dalawang upuan sa inyong harapan. Ayan. At ano nga ba ang pagkakaiba at pagkakapareho ng dalawang bagay na ito? Ngayon, ang dalawang upuan na ito, ang pagkakatulad ng dalawang bagay na ito ay pareho silang inuupuan. Pareho silang ginagamit. Pareho sila ng kulay. So, yun ang halimbawa ng pagkakatulad na pahambing. Ang pagkakaiba naman ng dalawang bagay na ito ay hindi sila kakaiba ang kanilang laki. Maliit ang isa at malaki ang isa.
Hindi sila pareho magkaiba ang kanilang disenyo at ah, magkaiba ang mga material na ginamit o magkaiba ang mga idinidisenyo sa mga bagay na ito. So, yun ang halimbawa ng di magkatulad na hahambing. Naintindihan lang ba ang dalawang uri ng paghahambing? Meron pa ba kayong mga katanungan? Wala na? Dahil dyan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam, class.